Sabi nga nila sa bawat tulog mo, di ba? May isang taong pinapanganak na mas malupit sa'yo. Oo. Ito na yun. Ito na yung generation na yun. Kahit nasang panig ka man, yung mga fans ng Donggalo, ng 187, kausino man, yun ang lagi nilang iisipin. Lahat ng narinig yung kanta, kantay lang yan. Trabaho lang yan, walang personalan. Kaya nung in-upload ko yun, sa akin, wala yon, sa amin wala yon. Siguro, minasama lang nung ibang member ng Donggalo. Eh ako, talagang eager ako na, alam ko parang alam ko meron akong pupuntahan. Parang nakikita ko siya, hindi ko lang alam kung saan. Hanggang dumating to, hindi ko alam dito pala. Yung calling din eh. Yo, what's up mga ka-hip-hop? Ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix at nandito na naman tayo sa bagong episode ng Hip Hop OPM Podcast, episode 11. At syempre, may guest tayo ngayon na talagang nirequest din ng iba nating mga taga-subaybay. Ito, isa siyang rapper at syempre, isa ring konsehal dito sa Pasay. Yan, walang iba kundi si Ken Magat. Yun. Tropa natin yan. Yan, kumustahin mo muna yung mga natin. Ayun, kamusta syempre sa ating mga tagapakinig ng aking kaibigan na si Crazy Mix syempre. Salamat sa Syempre, matik nanginginig pa. Yan, nandito kami nga pala sa studio ni Ken Magat ngayon. Pinakain pa kami ni Konsi. Okay. Kamusta ka naman pala ngayon, bro? Okay naman. Ito Yan, may busy. Si Cap, tumatawag si Cap. Ganyan ka busy. Kakatawag lang eh. Okay. Yan, ganyan ka busy talaga. Ayan, politics. Busy sa politics. So, gumagawa ka pa ngayon ng mga music? Ako ngayon, may gumagawa-gawa ulit ako. Gumagawa. Tulad kanina, yung pinarinig ko habang inaantay kita. Nagparinig siya sa akin ng mga may isang love song, may isang pang all-star. Hindi pa rin nagbabago kahit sabihin mong busy. Rumaratrat pa rin. Pero feeling ko parang naiwan na ako. Parang di ako updated sa mga ngayon. So, kasi maraming yung mga style. Mga style. Pero kasi minsan mas gusto pa rin ng iba na may iba naman na sasabihin ba't di ka sumasabay sa bagong style. Pero may mga iba naman na hindi, mas gusto ko yung dating style mo. Parang napanood natin kanina sa habang bumabiyahe kasi pinanood ko yung podcast nila Shernan, Johnny Rapido. Sabi ni Shernan na mas trip niya yung dating style ni Rapido kaysa sa bago. So, yun pala. Bro, bago ka nagsimula pala sa rap, ano ba si Ken Magat bilang nung bata ka? Noon talaga ako, singer ako. Singer? Sumasayaw din ako. Sumasali ako ng mga singing contest. Once lang ako sumali ng singing contest. Kaya lang tumalon ng 3 beses yung CD ko. Oh, CD? CD pa yun noon. Dito rin sa San Roque, sa Cabrera. Yung unang talon, sabi ko, isa pa. Pangalawang talon, hindi, isa pa. Yung pangatlo, tinigil ko na. Pero pumipitik-pitik na ako ng rap noon. Yung gumagaya lang ako sa iba. Yung mga narinig ko. Death Threat, gano'n. Ghetto Dogs. Kaya pala, Death Threat pala ang pinapakinggan mo. Kaya yung yung banatan niya din ng grupo mo dati. Kaya gano'n din, malalalim. Yan, mga Apocalypsis. Tapos kailan mo na tuklasan na marunong kang magsulat, mag-rap? Kasi nauna ako, muna freestyle talaga muna freestyle talaga. Parang nasanay na ako ng ganun. Until now, ganun Saan mo na-discover yung freestyle? Ako kasi dati kasi napanood ko si Kuya Andrew. Andrew E. Yun yung time na sasali kami ng Philippine Rap Olympics. Part 2. Yung ba part 2 kayo? Part 2 na. Yung hindi na ilabas yun After nila Kosa. Yun yung sa amin. So, ako nalaman ko naman yung freestyle noon, yung Rap Olympic 1 sa... Ayun, wala pa yun noon. Hindi pa yun. Napanood ko si Kuya Andrew. Siya yung nag-freestyle na unang-una kong beses. Saan dun sa Rap Olympic na to? Hindi dun May nauna pa. Parang yung niya, yung 1997 pa yun matagal. Yung bata pa ako noon. Tayo. Kaedad lang tayo Yun yung time na na nasa stage siya. Kinakanta nila yung Here We Go Part 1. Here We Go Part 1. Part 1. Kasama yun doon sa isang segment na nag-freestyle siya. Kung ano yung nakikita niya, sabi ko parang ang ganda nung ganito
doon ako unang nahook sa sa freestyle. Oo. Kasi Kaya hindi naman ako nagsusulat noon. Pero nagrarap na ako. Nagrarap-rap na ako noon. Kaya pala freestyler ka, ano? Yun na. Hanggang sa lumabas yun, yung Salbakuta. Sabi ko, may Salbakuta. Kaya lang, putok na sila, sikat na eh. Tapos parehas tayo ng boses, Boss Kike. Sabi ko, paano ko may iba? Kailangan pagigiyan ko yung freestyle ko. 'Di ba? Pak. Tapos, lumabas din si Glock. 98 yata siya eh. 1997 daw. 97 din, 'di ba? Nandun din siya, lumabas din. Sabi ko, magaling din, mabilis, talagang malupit. Sabi ko, kailangan, yun nga, freestyle yung inano ko. Yung time na yun, napansin ko kasi, walang nagfi-freestyle nung yun yung pinag-igi ko. Ng freestyle nung ng mabilis. No? Kaya yun yung parang inalagaan ko talaga. Tsaka, mahirap na nga yung mag-freestyle ka ng normal eh. Tapos, papanood niya si Ken Maga, si Smaglas, nag-freestyle ng mabilis. Dati ginagawa ko yan, pero kasi, parang nisip ko, lang siya, parang perapan ko lang sarili ko, kaya minsan bagsakan lang. Pero na-testing ko naman siya. Pero kayo, simulat sa pool. Nai-enjoy ko kasi, nai-enjoy ko. Hanggang ngayon, mas gusto ko pang mag-freestyle kaysa magsulat. Yung mga nasusulat ko, hanggang ngayon, di ko kabisado. Yan, lahat ng mga yung pinarinig ko. Ay, pinarinig mo sa akin kanina. Tamad ako magkabisa. Freestyle lang yun kasi mahirap no? Kaya lalo ngayon, ayoko na rin bumatil. Yun. Mahirap din kasi, yun talaga, yung pagsusulat. Medyo mahirap na rin, 'di ba? Yung pagkakabisado, may halong kaba pa pag 'di ba, pagbabattle. Parang mas kakabahan ako pag alam kong sulatan yung labanan eh. Kasi nga at the end of the talagang magfi-freestyle pa rin ako eh. Kasi nga makakalimutan ko talaga. Kahit noon pa, yung lahat ng kanta ko, nakakalimutan ko habang nagra-rap ako. Yun ang pini-freestyle mo. Pini-freestyle ko. Kahit nung nag-album ako nung 2011, nagmo-mall tour ako. May time na, lagi yun. Lahat ng kanta ko, bandang gitna, mawawala ako. Pero hindi ko ipapahalata. Kaya lang yung mga nakikinig, mahalata nila. Kabisado kasi nila lang. Ganun talaga. Yun lang daw ang sakit ng ang sakit ng freestyler. Yun nga, totoo. Totoo yan. Kahit si Zaito, pansinin mo na chochoke siya sa flip top. Kasi nga, mas sanay siya ng freestyle. Nasanay kami mag-freestyle nun eh. Halos araw-araw yun. Araw-araw. Hanggang ngayon ako, pag naglalakad, ganun pa rin. Kahit busy ka ng... kahit pag nasa bahay lang, talagang nagfi-freestyle ako. Nang ako lang. Kaya nga lang, tulad nung sabi ko, hindi na updated. Minsan, inaaral ko pa rin kung ano na yung mga bago. Pero most of the, pa naman, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Yung mga tugmaan, di ba? Rhyme scheme, andun pa rin eh. Yung metaphor, ganun pa rin. Parang naiba lang naman ngayon yung style. Yung may tono. Tsaka yung mga tunog ng music nila ngayon. Parang binabase na nila sa ibang bansa rin. Tama. Ang advantage naman nun, parang yun, napapatugtog na sila sa mga bar dati. Tama. Tsaka alos tanggap na rin ngayon ng Saka iba na ngayon. Tapos yun, paano ka nagsimulang maging na talaga, yung rapper ka na talaga? Di ba may grupo kayo dati? Serpientes. Serpientes. 3 kami. Kaya lang na-busy yung dalawa. Kaya ako talagang eager ako na. Alam ko parang alam kong meron akong pupuntahan. Parang nakikita ko siya, hindi ko lang alam kung saan. Hanggang dumating to, hindi ko alam dito pala. Yung ganun, calling din eh. Kahit ako, nagulat ako eh. Pero, overall, dahil sa pagrarap to. Kaya nandito ako. Dahil sa pagrarap. Sipin mo dati, nagkakilala kami nito ni Ken Magat sa Wawawi. Pinakain mo pa ako noon. Jollibee tayo, di ba? Jollibee tayo. Tapos 3 kami natira. Si Crazy Al, si Ken Magat, tsaka ako. Silang dalawa, konsyal na ngayon. Ikaw na lang inaantay namin. Di mahirap kasi. Lalo sa akin, QC. Medyo maraming doon. Kung nai-enjoy mong yung... Ako kasi, na-enjoy ko na eh. Na-enjoy ko na eh. Kaya talaga eh. Yung una, medyo mabibigla ka. Ibang politics eh. Kasi flip top. Buti nga, galing ako ng flip top. Medyo... Lahat nung marininig mo, sanay ka na eh. Yung kaya pagpasok ko,
Wala, doon nga, mas grabe sinasabi sa akin eh. Dito pa kaya, di ba? Yung pinaka-inventong malupit ang marininig mo eh. Pero dito, sisirahan ka, mga ano. binigyan mo na, galit pa. Yun yung mga hindi naiintindihan kasi ng, syempre, hindi nila abot yan eh. Yun ang trabaho mo ngayon. Tumanggap ng, alam mo yun, masasakit na salita na kahit di mo or, you know. Wala, ganun talaga. Tsaka, hindi lang naman din sa politics eh. Basta maging leader ka, makakarinig ka talaga ng ano. Unting pagkakamali mo. Kaya nga may narinig ako noon, di ko lang matandaan kung kanino. Di baling sila yung may masabi sa'yo. Hindi lang yung, wag lang yung ikaw yung magsasabi ng masakit sa kanila. Which is good. Okay naman sa akin yun. Mas gusto ko na yung ganun kaysa, di ba? Kasi nga, ikaw, no choice ka eh. Ito na yung mundo eh. Kaya, hanggat kaya, tutulong tayo. Ganun na lang. Kaya ako, may mga nag-iaya rin sa akin, pero kasi pinag-iisipan ko. Pag-isipan mo, kasi meron din kasabihan. Kung galit ka sa isang tao, patakbuhin mo. Mawawalan ka ng time sa sarili mo eh. Mawawalan. Ako, uuwi ako sa bahay, tulog na yung mga anak ko. Patulog ako, pagising sila. Salungat, no? Talagang salungat na. Ang pinagkaiba mo lang sa OFW, ikaw nakakauwi na. Parang gano'n na rin. Oo, pero parang magkaiba na kayo ng araw eh. Ang pinagkaiba sa OFW, priority mo yung taong bayan eh. Yun nga. Yung minsan, yung para sa family mo, magagalaw mo, may bibigay mo sa iba. Lalo ngayon, kasi, fiesta, no? Ano na yan eh, obligasyon mo na yan eh. Parang pag di ka nakapagbigay, sakit sa loob eh, kaya hindi pwedeng hindi eh. Kaya nga parang mas masarap yung magbigay, no? Kaya minsan basta may ibibigay. Basta may ibibigay. Mahirap yung Pero minsan, yun nga, kahit papaano na natin yung diskarte, kasi mauubusan ka talaga eh. Hindi pwedeng lahat ibigay mo eh. Buti na medyo nakuha ko naman yung diskarte. Kasi wala naman talagang budget para doon. Lalo ako, konsehal lang. Kasi ang trabaho natin, gumawa ng batas panlokal. Tapos ngayon, daming susulisit, no? Sa sarili mo na yun. Sa sahod mo, ganun, sa negosyo mo. Yun pala yun. Tapos parang nasabi mo nga kanina, dami mong inaanak, no? 1,000. Ako nga Kulang-kulang 1,000. Ako nga hindi ako konsehal. Ang dami kong inaanak. Lagpas 100 mahigit eh. Kaya nga minsan, yan, tulad tayo, yan, yung mga manonood. Intindihin din natin minsan yung mga nakaupo. Siguro ako sa akin, sa experience ko, yung mga konsehal. Kasi wala talaga kaming budget sa mga ganun. Minsan galing na lang talaga. Pero ang sinasabi ko sa staff ko, ipakita nyo sa kanila na di baling magalit sila kasi kaya nagpunta dito yan para humingi ng tulong. Intindihin nyo. Ipakita nyo, ipaunawa nyo na eto, ganito kakapal yung tutulungan natin. Yung budget. Hindi lang sila yung pahintay lang po ng onte. Kailangan lang maintindihan para mabigyan lahat. Kasi yung iba, hindi naman nila naiisip kung gano'ng karami. Tsaka kung anong proseso bago nyo maibigay yung hinihingi nila. Sarili yung own packet yun. Own packet. So, yun, no? Kaya yung rap, yun ang hingahan ko ngayon. Buti nga may may studio dati ka, na no? to, Parang ito yung pahingahan, no? Talagang pag uwi, pupunta ako dito. Kung napaaga man, uwi man ako ng pinakamaaga ko, 12 or alauna na madaling araw, upo ako dito. Pag nakinig akong music, hindi ko na alam, 5:00 na pala. Umaga na, pero, ako, parang feeling ko lumilipad ako. Nawala yung stress ko. Na-relax ka. Saka nakakatapos ako ng kanta. Kasi ganun yun eh. Pag sinipag ako magpunta dito, ibig sabihin nun, ganado akong gumawa ngayon. Pag may naisip lang, freestyle lang ako. Parang maganda mga naiisip ko ngayon. Pupunta ako sa studio. Isang kanta, natatapos ko agad yan. Hindi ko matapos. Yung isa, parang may hinahanap ako. Biglang pumapasok na lang yan habang naglalakbay ako dito sa Pasay, ganun, o kusan man. Excuse me. Ganun din pala, no? Kasi ako, kapag nangyari na writer's block ako, minsan, punta mo na ako, ganito, lakad-lakad ako. Yung may battle nga ako, hindi ko alam ba't pumunta akong Quiapo, wala naman akong bibilin. Pero pagdating sa LRT, yun, doon mo na pala madadampot. Biglang may maririnig ka, pwede yun, ganun. So, ganun din pala yun sa'yo. Ganun din. Nag-freestyle ako noon habang naglalakad. Hindi walang mga sa isip ko lang. Sa isip mo lang. Minsan bumubulong ako.
Alam na ng staff ko yun kasi matik lagi ako may kasama. Alam na nila yun. Minsan nagsasalita ako mag-isa. Pero parap yun. Matik, parap. Yeah, nakita kita. Ganun. Yun kasi yun yung practice ng freestyle. Parang ang sabi nga daw niya ni Charon, yung nakalaban ni Smag na taga Canada. Parang yung freestyle siya yung exercise ng ng utak. So pag araw-araw mo siyang ginagawa, mas madali na sa'yo. Kaya nga nung bumalik ako ngayon sabi ko gusto kong gumawa ng kanta. Hindi ako nahirapan. Naghabol lang ako sa anong style na yung uso ngayon. Ayun, yun lang. Parang inabot na kasi tayo ng mga bagong generation no? Ang dami nang magaling pero nakakatuwa. Nakikita ko naman kasi talaga to na darating yung panahon. Sabi nga nila sa bawat tulog mo, 'di ba? May 100 pinapanganak na mas malupit sa iyo. Ito na 'yon, ito na yung generation na 'yon. Nakikita ko na sa Pasay, ang daming magaling. Dito maraming dami dito. Kaya nga nakakatuwa. At least may nagmana ng mga Tsaka madali na kasi lahat 'di ba? Parang digital na lahat. Kung gagawa ng music video dati, ahirapan talaga tayo. Pag-record lang record. Tapos parang music video, hindi mo alam kung paano ka kagawa. So, ngayon, time na lang ang kulang. Yun naman. Kumpleto, may gamit ako, may camera. May camera. Yung oras naman, hindi paano ko pagkakasya So yun, makagawa. Paano mo nakilala yung mga kagrupo mo nun dati, nung sa Serpientes? Dito sa amin sa... Mga kababata mo talaga? Kababata ako. Kasi siya, pinsan siya ni Junkie, Raza Manas. Raza Manas. Tas parang narinig ko nagra-rap siya. Pinapakinggan ko rin yung dati, Raza Manas. Narinig ko nagra-rap siya. Sabi ko, rapper ka ba? Akala ko nga baliw pa eh. Kasi nagra-rap ang kasi nga tas ang ingay sa kalye. Akala ko nagbibiro. Yun nga, pinsan niya pala talaga. Tapos ginawa niya akong homeboy. Tagabili niya ako ng sigarilyo. Hindi ako marunong eh. Sabi ko sa kanya, gusto ko mag-rap. Sabi sa akin, sige, gawa ka ng mag-compose ka ng 7 kanta. 7 kagad? Ba't 7? Parang Dragon Ball. Sabi ko, hindi ako marunong mag-rap eh. Paano yun? Sige, sumama ka muna sa akin. Bili mo muna lang kong Yossi. Bata ako parang grade 6. Yun, doon ako nag-start. Hanggang doon niya pinanood sa akin yung hindi ko sure kung grade 5 ako, 4, gano'n. Pinarinig niya sa akin yung tape ni VHS pa noon, VHS. Yung ni Kuya Andrew. Hindi, Ghetto Dogs, narinig ko na yun eh. Nag-rap na ako ng mga Ghetto Dogs noon. Pero yung freestyle ni Kuya Andrew, yun na. Yung 1997 na VHS pa. Hindi pa ako nag-freestyle noon. Hindi ko pa alam yun. Hindi ko pa alam yung freestyle. Yung doon ko narinig si Kuya Andrew, tahimik ang lahat. Sabi niya. Ayun na. Tapos lahat ng makita niya. At mineral water. Sabi ko, okay ito Ayun na, hanggang sa doon ako. Tapos parang doon ako inaral mo na siya kung paano. Inaral ko na siya. Meron pang ang time na yon, may kasama kami. Sabihin ko na, nasa ibang bansa Dati pa naman to nasabi ko na rin to sa isang interview pero hindi ko sinasabi yung name niya. Ngayon sasabihin ko na. Si Piso, si Levi, taga dito yun sa amin. Kasi isa yun sa kilala sa amin dito. Pero noon, yun, kumbaga, astig dito yun. Pag sinabi mong Levi, Piso, astig yun. Dito sa amin, sa Cabrera. At the same time, rapper din. Yung sabi ko sa kagrupo ko, si GNMC, si Maeng, sabi ko, Tol, ano yung freestyle? Narinig nun, sabi, freestyle, di ka marunong. Rapper ka, hindi ka marunong mag-freestyle. Ginanon ako. Ginanong ka? Hindi pa ako marunong talaga nun. Grade 5 lang yata ako nun. Ano ba yun? Pero sa dami, parang na-insulto ako. Lalo kong Lalo mong sabi ko. Siya nag sa akin, kaya thankful din ako doon. Hanggang ngayon, yun ang sinasabi ko. Kung di dahil sa kanya. Isa siya sa dahilan kung ba't nag-freestyle ako. Dahil doon. Talagang na-challenge ka na. Na-challenge ako. Hanggang sa dumating yung time na mas gumaling ako sa kanya. Siya na nagsabi lupit mo, ginanon niya na ako. Yung siguro after a year, 1 taon lang. Siguro araw-araw na nag-freestyle. Araw-araw, yun nga, habang naguhugas ako ng plato. After ko manood nun, yun yung time na sige, may ibibigay ako sa iyo, panoorin mo. Nag-freestyle dyan si Andrew E. Panoorin mo. Yun na, pinanood ko. Lupit pala, yung pala yung freestyle. Ayun na. Ako, unang nakapanood din ako ng freestyle, yun yung Rap Olympic. Doon ko lang naisip na, pwede ba yung ganito? Yung labanan. Kaso labanan na yun. Laban nila ako sa... Ako medyo na ako noon, yung time na yun, nag-freestyle na talaga ako. Ka na.
kung natuklasan ko lang na meron na nun eh. Oo. Talagang Siguro bumanat na ako. kasali kayo siguro Oo. ng ano. Kaya na sumali na kami, part 2 na. Hindi Part kami 2 na. nakaabot eh. Oo. Siguro kung umabot kami, sali ako doon. Talagang ano na ako noon. Talagang, kumbaga sa Pitbull, fighting line na ako noon. Kasi Oo. dito sa Pasay, talagang masasabi ko yun, buhatin ko na yung bangko. Dati pa naman to eh. Ngayon, wala na ako sa harap. Ano talaga. Kumbaga noon, total kwento na lang naman to eh. Masasabi ko na ako yung pagdating sa Pasay, freestyle. Oo, Hindi. talagang Alatado naman eh. Kahit nung una nating kita sa Wawawi, adik na adik ako freestyle nun. ka na eh. No? Adik ako sa freeze. Gusto ko ako agad. Hindi ko alam kung bakit eh. Basta pag nakapaikot, gusto ko ako agad. Ako ngayon naiisip ko na, kunyari, nagrarapapak. Iniisip ko, ilan pa yung ano ko. Iniisip ko na kung ano eh, yung mga trabaho ko sa konseho, yun na. Kaya medyo pero focus pa rin ako pag nagrarap, pag nag-freestyle. Hindi na mawawala eh. Oo. Tapos nagkasama tayo dati, sinama kita sa Malate, di ba? May mga event doon. Hindi ko alam kung every Thursday or Saturday. May sinali pa ako noon. Oh, may ano na ka ba? Nag-champion, di ba? Si Jonsky. Si Jonsky. Oo. Tapos nag-freestylean tayo noon. Kasama sila tama. Ron Tagalog. Taga rito yun sa amin. Dito ba Kumpare yun? ko. Kumpare ko yun. Paring Ron. Freestyler din yan eh. Si ano eh. Sayang, no? Sana may mga ganun ulit, video, no? Tsaka sana may video nun, no? Classic. Talagang freestylean. May ilalabas sana ngayon yan. Makikita ng mga ano. Kasi iba pa rin yung mga new generation ngayon. Yung makita nila yung pinanggalingan, di ba? Oo. Kung saan nagsimula dito sa atin sa Pilipinas yung ano. Yung freestyle. Asan yung Serpientes hindi na active Wala na. Kasi si Ginem, ano na siya, parang supervisor na siya sa ano namin eh, sa warehouse namin. Oo. Yung isa naman, nasa call center ngayon siya. Nasa call center. Home base siya, home base. Kanya-kanya na kayo ng ano. Pero ako tuloy pa rin. Hindi na sila nagra-rap. Hindi na eh. Yung talaga, wala nang time. Minsan, yayayain ko, kaya lang, bandang uli, ako lang gagawa. Sila hindi. Parang swimming ha. Oo. Tara, swimming. Yung Jaman, sumusundot-sundot pa nun eh. Oo. Talagang nagsusulat pa siya. Magaling si Jaman eh. Kung hanggang ngayon gumagawa yun, matindi yun. Lalo kung ma-adapt niya yung ano ngayon. Magaling yung Jaman. Yung ano ngayon, ang mga style era ngayon. Yung mga lumalabas na era ngayon, kasi ano siya eh, galing siyang tate eh. Oo. Doon siya, galing, halos doon kasi yung lumaki. paling galing tatay na kagrupo mo yun sabi mo. Halos doon siya lumaki eh. Kaya yung mga naglulutangan na style ngayon, dati na yan eh. Alam sinasabi niya na yan, yung mga pakanta na rap, gusto niyang gawin namin yan. Sabi ko sa kanya, tol, hindi bagay sa atin eh. Hindi bagay, hayaan mong bigay na natin sa iba. Sabi ko, kung saan tayo masaya. Unless, trabaho natin to, sabi ko sa kanya. Kasi kung talagang ito na yung kinarir mo, kailangan mo aralin mo talaga. Ano kasi kinakanta namin, mula sa Pasay kami pumuwelta. Tapos makikita mo, yun, yung ginagawa ko ngayon. Lang yun, bigla ka nga yung pakanta na, di ba? Nagulat nga ako, makakanta ka eh. Kala ko nang una si Kawayan. Sabi ko, siya to eh. Dati naglabas na ako ng ganun. Tapos kailan ba yun? 2013 yata. Kasama ko yung wife ko. Isa pa lang anak namin. May mga ganun na akong kanta. Kaya nga lang yung naglabas kami ng ng mga underground na sabi ko, hindi ako bagay Sinantabi ko yun. Ganun na ako dati. Yung nga parang sila... Yung mga ginagawa nila, flogging ngayon. Ganun na ako noon. Ganun na ako mag-rap. Talagang inano ko lang. Sinabi ko, hindi bagay sa akin. Yung parang, di baling di ako sumikat. Parang ganun. Kasi at the same time, yung nga, ang dami kong ginagawa. Nag-work ako, nag-aaral ako. Parang hindi ako ganun sa kasikatan. Gusto ko dun sa kung ano yung gusto ko. Kasi nga, gagawa ako noon, kaya lang hindi ko siya ganun kagusto. Parang ganun. Nung nagkakilala tayo, nag-aaral ka pa pala nun, no? Oo, nag-aaral ako. Ko nun. Wawawi. Sabi pa nga ni, di ba? Ni Willie. Yung time na yun, yung wife niya, ex niya ngayon, di ba? Schoolmate ko sa PMI. Classmate ko si paring Jason noon, nung time na yun. Si Skills. Si Skills. Doon pala kayo nagkakilala. Mag-classmate kami, doon kami nagkakilala. Kasi narinig ko nagra-rap siya eh. Si Skills, nakakwento ka niya na sa akin na yun nga, nakakasama ka niya. Lagi yun. Lagi kami nagpi-freestyle noon. Nagkakilala kayo, nagpi-freestyle na rin si Skills? Nagpi-freestyle na rin. Na rin. Pero hindi pa siya masyado na ganun ka, since may nakasama siya doon. Pero malupit na rin siya. Paano pa lang, kumbaga, yun yung time na papunta na siya doon.
Yung nagsama kami, doon na talaga siya. Doon na siya nagsulat. Tapos every time na may, kunyari, ramdam, lumulupit eh. Oo. Hanggang sa nakuha niya, pag may bibira sa kanya, harap-harapang. Alam niya na kagad. No? Hindi, harap-harapang freestyle lang ko yung bumanat sa kanya sa Parang pinagtatanggol parang mo. inangasan siya. Pag ginawa ka, kahit saan yun, kahit saan lugar yun, sa Tondo, basta kahit saan. Bago-bago siya nun eh. Pag ginawa ko yung mic, babanatan ko na sa freestyle yun. Nagtatanggol mo. Parang ganun. Hindi naman tanggol kasi kaya niya naman sarili niya. Pero parang nire-resba mo lang. Oo, ako rumeresba kasi nga, alam ko, sige, freestyle lang ko to. Tsaka gano'n kasi pag freestyler ka, pag nakakita ka ng maangas, tapos medyo... Babanatan ko agad. Saka alam ko, lamang na ako eh. Pag freestyle ka rin. Di ba? Pagramdam mong... ako kahit hindi abot sa akin to. Hindi, kahit nga magaling eh. Ako kahit... yun, makaka-challenge din. Lagi kong china-challenge yung sarili ko that time. Pero sabihin ko na total nga, kwento na lang naman to. Nung sa era ko, ang dami kong sinubukan eh. Sobrang dami kong sinubukan. Wala eh. Wala talaga eh. Ngayon na lang kasi nga, hindi na ako nagra-rap eh. Wala na, hindi na kaya. Iba na yung direction eh. Anong masaya eksaktong taon yun? Yung era na yun? Yun, yung Wawawi days na yun. 2005? Mga ganun. 2005, 2006, yan. Ano ka na nun, di ba? Parang... Kasi nag-champion kami Rap Olympics 2003. Ilang taon ako nun? 14, 15. Yun yung... 2003, no? Oo. Dapat sasabak ako ng freestyle yung narinig ko sila. Kompleto na yung lineup eh. Habang bumibira sila, sumali ako. Pak. Umakyat ka ba nun? Hindi, kami-kami lang yun eh. Nagpa-practice sila eh. Sabi ko, sali na kaya ako. Parang kasi nga ramdam ko eh. Pero hindi ka nakaabot. Hindi umabot eh. Hindi ako umabot sa lineup eh. Okay lang, champion naman kayo ng... nag-champion kami ng Olympics. Ng Rap Olympics. Pero kung nung time na yon sumali kami, Yung ko lang kasi magaling din yung mga nag-champion eh. Pero tingin ko, yung nag-champion doon eh sa freestyle, tingin ko kaya eh. Kaya, no? Kasi, nga ako noon, talagang gutom ako that time. As in, gawa nga nung inano sa akin nung kaibigan namin na si Piso. Talagang tumatak sa isip mo yun. Ang nangyari nga kayo sa akin, nung pumasok ako sa politika, sabi ko, sa sarili ko, pag etong politika, kasi natalo ako noong 2019 eh. Talo ka ba nung unang takbo ko talo ako. Pero kasi nagtatrabaho ako Monday to Friday. Sabado at Linggo lang ako lumalabas. Tapos sabi ko, titingnan ko lang kung ilan nagmamahal sa akin. 2 days lang ako lagi umiikot noon, 2 araw lang. Sabado at Linggo. Hindi mo siya natutukan, no? Hindi talaga. Sabi ko, Sabado at Linggo, dala ako ng mga 5 hanggang 7 damit. Tapos Monday to Friday, magpo-post ako na sa gantong lugar, yung gantong damit. Pero nasa office ako. Ganun yung ginagawa ko noon. Pero alam ko, ramdam ko hindi ako mananalo eh. Yung pangalawang takbo ko, sabi ko, bago ako tumakbo sa susunod, kailangan aralin ko. Ganun ko inaral yung freestyle ko. Sa politika ko. In-adapt mo lang, no? Oo, sa politika ko. Sabi ko, kailangan kung gaano ko napabilib yung mga tao sa pag-freestyle o sa pag-rap ko, kailangan ganito rin sa politika. Yun ang ginawa ko. Kaya, na-addict din ako sa politika. Nga eh. Yun ang nangyari. Kaya, naman na ngayon, di ba? Pangalawang term mo. Pangalawa. Okay. Bago natin ituloy ang kwentuhang mula freestyler na bata, champion ng Rap Olympic, tapos ngayon papasok ng politika, si Ken Magat, ay break muna tayo at panoorin nyo ang video to. Alright, welcome back dito sa paboritong podcast ng mga bago nakikinig sa hip-hop. Yan, ang Hip-Hop OPM. Ayan. So, yun nung... sino nag-ano sa'yo, hikayat sa'yo na tumakbo na konsehal? Yung classmate ko schoolmate ko sa high school, Pasay City East. Nagkita kami sa Flip Top 2017. Ano yung laban mo kay Laban ko kay paring Benson. Kay Benson. Kaya ba doon? Nandun siya, nanood. Kasi nag-post ako eh. Friend ko siya noon. That time, di pa nahack yung FB ko. Punta siya. Tapos, kinausap niya ako. Tol, kamusta? Hanggang sa
Hindi pa doon, hindi niya pa ako doon inalok. Oo. Parang kamustahan pa lang. Oo. Kasi inalok niya na ako 19 na 2019 na Tapos doon niya napansin na siguro na tawag dito yung kahit papaano dito sa Pasay. Oo. Ayun nga, kilala, gano'n. Tapos mahirap kasi ako dati. Alam niya yung buhay ko na na nag-tricycle ako dito, nag-pedicab ako. Oo. Gano'n. Halos lahat Nag-Jollibee, nag-McDo. Habang nagra-rap. Tapos hanggang sa, yun nga, nag-graduate. Tapos kahit papano, nag-album, yung gano'n. Parang siguro nakita niya. Tapos nung may tumakbo noon na ayun. Tinanong niya ako. Tapos siguro tinignan yung profile ko. Ayun na, pinatawag ako. Biglaan yun. Yun yung una mo, yung 2019. Yun yung una ko. After nga sabi ko, ayoko na Nung natalo ka? Ayoko na, sabi ko. Hindi, alam ko talaga. Expect ko. Sinabi ko sa kanya. Nagdesisyon ako. Ang filing nun, kunyari, last filing today, nag-usap kami hanggang madaling araw ng 3:00. Pinilit niya ako. Kinukumbinsi ka? Kinukumbinsi ako. Oo. Sabi ko, okay na ako. Masaya na ako sa buhay ko Ano na ako. Talagang, kumbaga, kontento na ako Huwag mo nagulihin yung buhay ko. Sabi ko, wala akong alam sa politika. Hanggang sa, yun napilit niya ako sa madaling salita. Pero sinabi ko sa kanya, hindi tayo mananalo. Sure yan. Ang sabi ko sa kanya, isa lang naman yan Kung bakit Bakit? Wala naman tayong alam dyan Oo. Diba? Tsaka wala pa kang masyadong diba? Oo. Hanggang mga sa kalaban nyo, malamang mga dati nang tumatakbo. Pero ang tinarget namin, dapat ako mag number 1 sa lahat ng bago. Which is yung hindi pa talaga tumakbo, hindi pa nakaupo. Oo. Yung mga hindi nakaupo, ganun. Hanggang sa, yun nga, ako nag number 1 sa lahat ng bago na hindi nakaupo. Kung ang mananalo 6, yung pang-7, dating konsehal na. Pero talo rin yung pang-7. Pang-8 ako. Konti lang din pala no? Oo. Kumbaga kung sinipagan mo pa, kuha. Kuha na. Kaya lang hindi kaya kasi nga, hindi ko kaya isakripisyo yung ko nun May trabaho pa no? Kaya tumakbo ulit ako nung 22. Nag-pandemic. Nung nag-pandemic, sabi ko, inadyato. Nagpunta kami ng ng Marikina. Ay, oo. Nakita kami noon. Nagmigay kayo kasi... Oo. Ayaw kami papasukin pa noon kasi nga pandemic yata nung time na yon. Sabi ko... mahigpit Sabi ko, doon ako nagdesisyon. Siguro pag nasa posisyon ka, kahit papaano, pagbibigyan ka. Kasi nga, ka na kahit papaano, tawag dito, konsehal ka, di ba? Kaya doon, isa yun sa mga... Pwede ka nang tumulong. Kahit paano may authority to help, di ba? To help. Kaya, ayun. Yun na yun, kaya... Isa yun. Sabi ko, siguro kaya binibig. Talagang, ibibigay ng Diyos lahat sa iyo Oo. Lahat ng dasal mo. Tsaka pag gusto mo talagang tumulong parang napapansin ko, parang minsan, parang gagawin kang tulay. Totoo. Para ipaabot yung blessings. Parang gano'n. Totoo. Yun nga, lahat ng blessing bibigay niya. So, yun na yun, nung tumakbo ka, 20. Ayun, doon nanalo 2022, nanalo ka. Doon ko na na dapat, yung ko sa politika. Kung gaano ako na addict sa rap kailangan fumocus. Kailangan ganun din sa politics. So, fumocus ako. Nag-resign ako nag-resign ka na? Nag-resign ako. Focus ka na talaga? Focus ako. Nag-consultant na lang ako nun sa company namin. Kasi yun nanalo. Ngayon, second term. Second term, no? Independent ako nun. Independent ka nung 2022. Oo. Matindi yun. Out of 6, pang 5. Nag-5? 5, oo. Pang 5. Tapos 22. Tapos ngayon, ito yung number 1 ka. Ngayon, nag-number 1 naman ako. Ang lakas, no? Simula nung hindi ka nanalo, parang top, 5. Top 5. Tapos ngayon, saka kasi nga inaral ko siya. Yung target ko, sabi ko nga pang-6 lang Kasi base sa pag-aaral ko, parang ito lang yung kaya ko. Kailangan manalo ako kahit pang-6. Nagpan-5, sabi ko, sobra yung computation ko May computation siya Sobra yung computation ko Ngayon, ang tinarget ko, pang-3. At least number 3 dapat makuha ko. Tapos nag-number 1, no? Nag-number 1, sabi ko, wala, Diyos ang gumagalaw. Diyos ang gumagalaw. Calling talaga yan. Tsaka mas mas maganda yung hindi mo inaasahan yung... Wala rin naman kasi. Yung sa amin naman sa team namin, kami, walang wala sa amin yung numbering Tulungan kami. Yung kasi, yun din na ko sa politika. Kung nasan ka,
Yung pangit yung naglalaro kasi. Oo. Okay naman. So, yun Yun lang, ang no? resulta. Parang masarap yung nakakatulong. Tapos ngayon, Oo. syempre, dahil public servant ka, mas Sa may karamdam authority eh. ka, mas may kakayaan ka rin tumulong, no? Ramdam ko rin kasi nga dati. Sabi ko nga kung alam ko lang na may ganito noon, malamang pati Dati mo pa oo, ginawa. ako mismo yung hihingi ng tulong kasi nga Oo. salat din ako noon Kaya bumabawi talaga ako. No? Kanina, no? Mga tumatawag sa'yo. Oo, pero inano ko muna. Pasensya na. Hindi, Nag-flight okay mode lang. muna ako. Pasensya na sa mga baka may tumatawag. Okay lang. Balik naman tayo. Nung nag-champion kayo ng Rap Olympic. Philippine nun, Rap Olympics. Philippine Rap Part Olympic. 2003. January 19, 2003. Di ko makakalimutan yun. Where else, Makati? Ilan ang nun, contestant nung kasi Yun ang hindi ko na matandaan. pinalabas eh. Dami namin noon. Mas marami yun kaysa nung Mas marami yun. Oo. Saka mas matindi yun. Yung freestyle na malamang sandamuha Mas malupit. Saka na siya one-on-one na ba yung laban? Saka underground na yan. Underground. Underground na talaga. May medyo may cursing na. Kasi dati Kaya bawal hindi na ilabas. Oo. Yun yung rules ni Kuya Dro nun Oo. Cursing. Kasi nga siguro alam na ilalabas na sa Hindi na ilabas. Siguro dahil doon. Sayang yun. Sayang, no? Pero wala bang kopya na Sinipon ako. Kahit si Kuya Dro, wala siyang kopya ng Siguro si Boss meron. Si Kuya yun, Andrew. Meron yun si Boss. Tapos yun nung syempre nag-champion kayo, paano naman kayo napasok na sa kampo ni Kuya Dro? Yun bukod sa cash prize. May matik na Donggalo. May kontrata. 3 years yun. 3 years contract. Yun sunod-sunod na yung recording. Oo. Yun Tapos kasama kayo agad yata sa album nila na Meron. Diba? Sa kay Tarantaduan ba yun? Kay Doon ka ba una? Hindi ko na matandaan sa dami. Oo. Pero parang yun ang una. Ayun, nung napasok kayo sa Donggalo, ano naman yung nabago nung sa pagrarap mo? Siyempre, hindi ka na makasali siguro ng mga rap contest. Wala nang contest talaga. Hindi Wala na. Saka naging pananaw ko rin naman kasi noon, nung nag-champion kami. Last na yan. Hindi na kami para sumali pa sa mga, kumbaga para sa akin, that time, yun 'Diba, yun Kaya nga nung, 'di ba, nagkaroon yung sa flip top. Dati pa lang kasi niyaya na ako ni Looney noon. Nabanggit ko na rin kay Enigma yun sa niya yata, sa interview niya rin. Kasi alam ni Looney, freestyle ka talaga. Pero kung kinagat ko yun noon, parang 2012 yata yun. O 11. Pioneer ka. May album ako noon Kaya nga kung ano yung napanood nila noong 2017, ayun yun. Kasi hindi na ako nag-evolve yun pero kung yung 2011 yun, walang ganun. Diba? Ako yung mauuna. Sana, parang ahead ka. Pero makikita ko rin, kahit ako man yun, yung pa rin yung walang magbabago kasi nga mawawala ng time Yung time Ano yun? Paano man naman tinanggap yung battle nun? Unang-una kay Benson. Una kasi para sa akin yung rap. Hindi na para maging career ko So para sa akin, ibigay ko na lang yung hilig ko. Total, hindi ko na subukan sumali. Yung dating hindi ko sinalihan, subukan ko ngayon. Parang gano'n. Subukan ko lang. First time nyo pa ni Abad. Parang Benson. Parang nagulat kasi parang Benson nun Kaya nga Kasi, ang kasi, sa amin sa Donggalo, para manalo ka sa freestyle, kailangan talaga. Kasi kahit gaano ka kagaling, kung mas pinagmukha kang tanga nung kalaban mo, kahit sabihin mo, magaling yung laman ng kanta mo. Parang nakaengkoy ka, Kaya lang, tumupi ka. Alam mo yun, kailangan kasi mas mukha kang astig Kahit sabihin mong, ako yung pinakamayaman, pinakamagaling. Pero ganito ka naman magsalita. Wala Di ba? Pero kung ikaw, yung dun, alam mo yun, yung parang nilamon sakit, ka. ganon. Kahit hindi ganun kalalim yung dating. Parang, yung kasi yung pamantayan noon Kailangan, parang mas astig ka. Parang ganon. Yung pa rin yung na-adapt ko Kaya nga, pagdating doon, teka, paano ko ba ito, hindi na talaga ako, hindi ko na maalam tong battle na to. So, yung dating labanan, yun yung tinungtong ko doon. Kaya nga, tapos parang kinall out mo pa si Looney, Ang dami yata out. Wala, puro freestyle na lang kasi yun. Napansin ko. Tapos si Benson din noon, nangangapa pa sa... pero ang galing niya noon ang galing alam ko na siya, yung pinakikinggan ko pa lang,
Kasi syempre kahit papaano nanood ako, sabi ko lang, hindi ko kayang sundan tong flip top. Bala na, basta yung gusto ko lang gagawin ko. Kasi kaya naman ako sumali. Gusto ko lang magawa yung gusto ko. Hindi naman para manalo. Ma-experience mo lang din. No? In-enjoy ko lang. Lahat yun, yung mga labang ko doon. Tsaka malamang yung mga kakilala mo rito, syempre pag rapper ka sa lugar nyo, kailan ka ba mapapanood sa flip top? Mga ganun, di ba? Ngayon alam na nila na hindi na pwede. So yun, ano yung mga unang yung nagawang kanta pala ng Serpientes? Ayun, yung sa aming teritoryo, sa Cabrera. Yung nag-champion kami. Champion nyo. Ayun, pati yung Vuelta. Malalalim yun, tol. Ano yun, talagang pandiinan yun eh. Tapos kung bibilangin ilang kanta na lahat ng nagawa mo, nagsimula. Ayun, hindi ko alam. Kasi marami rin akong nawalang kanta eh. Yung nahack yung FB ko. May mga ka doon. Pati yung YouTube ko eh. Na lahat, no? Pati yun, pati yung Twitter ko, Instagram ko. Lahat ng gamit ko ngayon, puro bago. Kaya FB, wala na akong ginawa. Instagram meron. Pero bago na yun. Kaya pala dati Twitter, nakakausap kita biglang ay, hindi, alam ko nag-post ka pa na yung second account ko, pero pati yung binira na. Matinding matindi. Totoo. Tingin mo sa politics yun? Or hindi ko alam eh. Sa hip-hop? Hindi, malabong hip-hop. Walang malabong. Kalaban, no? Gastos yan pag ginawa mo eh. Mahirap. Hindi ko masabi. No? Sayang, talagang kumikita na ako noon eh. Hindi pa ganun kaputok yung YouTube. Yung mga freestyle ko noon, nakamonetize na ako noon eh. Cheque pa, pinapadala. Ngayon binura ba yung mga videos? Lahat ng kanta ko. Sayang yan, no? Oo, saka kung paano ako nakilala noon ng isang politician, hindi ko na lang sabihin kung sino. Yun ang dahilan eh. Doon, napanood ka niya doon. Tapos kasi ginawan ko ng kanta eh. Taga Pasay. 2000, pa yun? 2014, 15. Tagal na rin, no? Oo. Tapos isa ako sa gumawa ng kanta niya nung tumakbo siyang vice president. Ikaw gumawa ng jingle. Oo. Kaya, ayun. Parang matindinan, no? Oo. Talo siya noon. Noong time na yun, Pero ngayon, nanalo. Ate na lang. Alam niya na. So, si J Skills, nagkakilala kayo sa school? Oo. School. Paano, alam mo ba kagad na rapper siya? Narinig kasi nga nag-ano na siya eh. Pero lang, para nakikipag-usap siya ng Tapos ganun magsalita. Tapos magra-rap siya, kanta eh. Hindi siya freestyle eh, kanta talaga. Ako nag-approach sa kanya. Sabi ko, tol, rapper ka pala. Sabi ko, hindi, nag-ano lang. Kasi nakakasama ko sila Pero hindi pa siya 187 nun. Wala pa, hindi pa. Pero kilala niya na si Mike. Pero hindi pa siya 187 nun, hindi pa. Hanggang sa, nagkasama kami tatlo. Pupunta kami kila Mike. Record kami. Okay pa si Jason, sinasama ko sa Dunggalo. nga eh. Nakikwento nga niya Pag may mall tour kami, sumasama siya. Kasi nga, ang plano ko nun, ipasok siya sa amin, sa Serpientes, kagrupo ko. Kasi nga, magaling eh. Alam ko, unting na lang, talagang doon na pupunta eh. Kasi nga, sa nakikita ko, yung isang kagrupo ko, busy eh. Parang hindi na pwede kaming apat. Yun. Okay din naman sa kanila. Yung magaling yan yung natututo si J Skills. Magaling yan Magaling talaga. Sabi ko, hindi ko naman dadalhin dito yan. Ba't hindi natuloy na maging kagrupo niya si Skills? Ba't ba hindi natuloy? Nag-stop yata siya nun eh. Nag-stop siya. Nag-stop siya mag-rap? Sa school? Hindi. Sa school yata. Hindi ko na rin matandaan eh. Ay, ako kasi nag-stop ako na isang sem. Ako pala yung so nag-stop. So, hindi na kayo nagkasama? Oo, hindi na. Nung nag-stop ako, yun na. Tapos nag-work ako. Nabusy rin ako nun. Pero kahit busy ako sa nun, nakakapag-show ako. Kami nila Kuya Andrew. Pero pananaw ko na nun, yun lang yung yabang ko bilang rapper talaga. Yabang ko sa sarili ko. Di baling wala akong show. Kaysa maliit ibibigay sa akin. Ganun na ako noon pa. Pero pag kaibigan ko, okay lang. Okay lang. Hindi mo kailangan magbayad sa akin. Ganun ang pananaw ko. Hanggang ngayon. Ganun ako. Na pag hindi ko kakilala, wala tayong pag-uusapan. Alam mo na yun. Di ba? Kasi bukod sa... ngayon, hindi naman ako nagra-rap, di ba? Ang sa akin kasi, yung time. Mahalaga yung time yun. Pero pag sa mga kakilala ko, kaibigan ko, gagawa ko ng effort para... Di ba? Nung minessage kita sa TikTok na eh.
Oo, kasi So, nga, dyan yun nakita ang eh. ano ko eh. Oo. Yung page ko kasi, maraming may hawak. Yung May TikTok, mga admin ka. kami lang nung wife ko, saka yung ano ko, Oo. yung chief of staff ko. Kaya pinihim kita eh. Kasi may mga nabasa nga akong comment na si ano naman, si Ken Magat. Buti mayroon pa, no? May mga ganun. Mga old school na Oo. nakikinig na Kasi old school. sinasabi ko suggest kayo kung sino mga gusto nyong i-guess. Oo. Tapos sakto naman na pagkabasa ko ng parang kinabukasan, parang nag-comment ka ata sa post ko, pinihim kita kagad na pwede ka. Inisip ko baka busy to, ganito ganyan. Tapos Pag may nakikita akong nagko-comment talaga kasi bira ako magbasa-basa. Oo. Minsan kasi mag-a-appear. Mm. Ko-comment ako doon. Kahit kila Benson, kila Smag, Oo. mga kasama ko sa Donggalo. Ganun ang ano ko. Kasi nga, natutuwa ako eh. Oo. Pag nasa rap industry ako, feeling ko, doon mo nararamdaman na na humihinga ka eh. Oo. Sarap sa pakiramdam. parang ito yung Ito hindi bahay mo. hindi politika to. Dito Oo. tayo Ibang ibang mundo. Saka Mundo mo pag- talaga. sa recording, alam mo na, Mm. ikaw ang hari diyan eh. Oo. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo, di ba? Kasi yun, nung nagkakilala tayo sa Wawawi, Wawawi. Donggalo ka na nun eh. Hindi, Oo, Donggalo na. 2005 eh. Mm. Tapos, paano kang naigahit sumali nun? Nag-audition? Kasi parang bihira akong nakakita ng Ang sabi nga sa amin Donggalo nun, member. guest daw. Guess? Oo, Kasi nagulat. nabiyan ka? Oo, pagtingin ko lang may audition, ba't ganito? Okay lang, beha mo na, dito na Oo. tayo eh. Tagal pa nun, nabot ng gabi yun eh. Oo, sabi ko okay lang, enjoy naman eh. Nakikita ko pa, nagra-rap yung mga bata, di ba? Oo. Tayo. Mm. Ayun. Kasi yun, nung mismong salang na, rehearsal, nakita kita na, putik, mabilis din mag-rap to. Tapos freestyle, di ba? Oo, Kasi nag-freestyle lang ako noon eh, noong time na yun. Kaya sabi ko, Kaya kinausap ako nung noon eh, di ba? Oo. Ikaw mauna. Oo. Mag-freestyle ka agad, yung ganyan na. Sabi, di ba? kailangan ka agad eh. Oo, sige po, ano pong agad. ano nyo? Tapos, Kapal na mukha ko nun, tol, no? Tapos daldal mo nun. Oo, kapal na mukha ko nun. Tapos buti nga tayong tatlo na rin magkakausap nun eh. Si Oo. Crazy Al eh, diba? Tapos tayong tatlo na tira Oo. nung... Andun din si Dave, di ba? Nagpunta siya nun. nandun. Oo, Kasi siya kumain tayo nun eh. Oo. Kumain tayo. Yung Tapos, mga hindi ko hindi ko alam nakakalimutan kung to. May show yata sila nung gabi. Tapos dumaan doon. Oo. Kakatuwa, no? Tapos yun, nung sinabi mo nga na na Donggalo, Oo. tapos pag uwi ko, saka kita, sinerch na, yun nga, Serpientes. Tapos yun, nagkakakontakan na tayo. Oo. Saan na tayo Oo. nagpupunta na? Hanggang napunta ka sa, nakala Fleet G, di ba? Oo. Nakwento ka rin namin sa, sa episode 1, yung sa amin ni Fleet G, na paglapag mo sa Republican, si Dindin, parang nilibot-libot ka pa kung sa lahat ng, sa lahat ng tropahan. Grupo nila. Saya nun. Oo. Tapos yun, Nakakatawa. naglaban kayo ni Skills pala, sa Flip top? Flip top. Oo. Ilan pala Wala. nakalaban mo sa flip top? Ilang battle? Hindi ko na alam mo? eh. Oo. Lahat yung kasi, ano ko na eh. Talagang, Pero ito yung laban nyo ni Skills. laging ano yun. Kunyari, lalaban tayo. O, ang laban, next month. Okay, sige. Tapos, 1 week before, doon lang ako gagawa. No? Doon ka lang gagawa. Lagi yun. Kasi nga, nagninegosyo ako eh. Tsaka mahirap kasi talagang preparasyon ng Oo, yun lang ang mali ko na flip top. Siguro, pero masaya naman ako overall. Mali ako kung karir ko to. Hindi naman eh. Kaya Parang okay parang katuwaan na lang to eh. Katuwaan, hingahan, Oo, parang higahan. ganun. Basta akin, gagawin ko lang yung gusto ko. Yung battle nyo ni J Skills, yun, napag-usapan nyo lang na Hindi. talagang Lahat yun, walang wala. Sabi ko, basta kung ano yung lumabas, nag-usap kami. Oo. Utol, puta, baka hindi, basta gawin lang natin lahat. Kahit naman magmurahan tayo dyan, wala naman sa atin yan. Kami ni Skills, Bandang trip ko rin huli, kasama yakapan din naman tayo. Sabi. Kaya gusto ko rin kalaban si Skills kasi Maayos yun. maayos kausap. Overall naman lahat, yun naman ang kinagandahan. Pagtapos, entertainment. Eh. Para tayong mga artista dun eh. Kaya nga, Kaya nga, kung sa akin, gagamitin yun sa politika ko, yung mga artista, ganun din, artista din kami doon. Oo nga. Pero Kailangan namin gawin yun, di ba? May mga gumamit ba nun laban sa'yo na yun nga, masali Pero sa- positive side. positive. Nag-flip top yan. Magaling yan si Ken. Oo. Kasi nga, parang siguro, first time dito sa Pasay na may ganun. Oo, nagpe-flip top tapos Nagra-rap. Ikaw lang ba yung parang galing sa rap industry na Dito? Oo, Ako lang. ikaw Ako lang. lang. Oo.
Saka alam kasi dito talaga na ako eh. Mahirap kami noon eh. Alam dito eh. Kasi tingin ko yun ang Tas alam nila dahil sa pagrarap ko, unti-unti hanggang sa napunta dito. Yun talaga sana kwento, Huwag silang magsawang Yun lang. Sa akin kasi napagsama ko lang, it so happen lang na yung isang producer ko, may negosyo siya. May siya, brokerage. Ayun, tapos customs graduate ako. Ayun, doon. Hanggang sa ginawa niya akong partner. Ayun na. Yun na, doon nag-start lahat eh. Bukod sa kasi kinuha rin ako ni Kuya Andrew. Yung pa, diba? Kumunig. Nag-FedEx ako Yung pagka-graduate mo yata. Oo. Una, lang ako doon. Taga-Xerox, Messenger. Pag-graduate. Kasi may ID ka pa ng FedEx. Kaya utang na loob ko kay Kuya Andrew, hindi talaga matutumbasan yun. Yun, doon nagsimula yung standard ko eh. Pag-graduate ko, nagte-thank you ako kay Kuya. Boss, maraming salamat po, boss. Kuya. Siya ba kumuha sa'yo? Siya yung may-ari ng FedEx eh. Siya kumuha kagad sa'yo? Siya. Yung pag-graduate ko, sabi niya, sige, bukas, manager ka na. Kaya, yun yung standard ko ngayon, manager na ako. Kaya nung natapos ako sa FedEx magtrabaho, lumipat ako sa iba. Kung anong rate ko doon, sa labas, yun na yung rate ko. Hindi na siya, hindi na bumaba doon. Iba na yung, kumbaga kahit pa paano, pag may kausap kang wala na, yun na yung tingin sa'yo. Kaya, very thankful ako kay kay Kuya Andrew. Saka kay Ate Mai. Yun nga pala, kaya pala may ID ka ng FedEx noon. Tapos pero pumupunta ka sa Ipapan eh, di ba? Hindi nila alam na na manager. Those were the days. Tapos, okay, sa susunod na gap natin, pwede ba natin pag-usapan tungkol kay Kuya Drew kasi maraming hindi, kung ano lang yung nakikita nila sa social media. Kasi ngayon, karamihan ng mga nanonood sa atin, mga new gen. Kahit yung mga kwento natin, hindi nila alam yun eh. Tapos, siguro kwento lang natin kay Kuya Drew. Okay, sa pagbabalik ng Hip Hop OPM Podcast. Yun. Alright, nagbabalik ang Hip Hop OPM. Yan, kasama pa rin natin si Ken Magat. Okay. Ito, pagkwentuhan naman natin kasi yung last episode namin sa Crazy Aspen, yung kinwento naman nila tungkol kay Francis M. So ngayon medyo nalaman na ng mga kung si Francis M bilang artist, bilang behind the cam. Gusto ko namang malaman tsaka ng mga nanonood sa atin na tungkol naman sa kay Kuya Drew dahil ikaw ang artist ng Donggalo. So anong mga makikwento mo tungkol kay Kuya? Si Kuya Andrew eh. Pag noon, pag magkakasama kami, kumbaga siya yung, kaya nga Kuya eh. Siya. Parang siya yata nagsabi ng mas gusto niya Kuya ang tawag niya. Siya talaga. Siya. Pero ako pa rin. Kasi ninong ko yun eh. Kuya Ninong, boss. Kuya Ninong. Kuya Ninong, boss. Siya, pag nandun kami sa kanila, siya mismo nagluluto. Siya talaga? Oo, siya. Nakasandalan talaga. Sandalan. Kahit hindi tungkol sa rap? Kahit hindi tungkol sa rap. Pag may problema ka, noon tinitext ko pa siya. Talagang sandalan si Kuya Andrew. Ano pakiramdam na dati idol mo siya? Ay, tapos starstruck ako noon. Yung unang punta namin noon sa kanya, sa bahay niya, starstruck kami. Hindi kami makapagsalita. Nanginig yung katawan ko. Siya yung idol ko, freestyle eh. Kinwento mo sa kanya yun? Sinabi ko sa kanya yun. Kakapanood ko lang dito nung para kailan lang, yun. Nakakatuwa, talagang minsan dumarating pa rin yung time na pag magkakasama kami, yung pa rin parang kailan lang pinapanood ko. Yun yung lagi kong binabalikan eh. Parang kahit na ninong mo na siya. Oo, yun ang lagi. Fan ka pa rin niya. Fan pa rin talaga. Talagang So yun, ganun pala si Kuya, talagang Kuya talaga. Pati sa behind the scene. Behind the scene. Kuya, tuturuan ka niya ng marami kang mababaon, may ibubulsa every time nakausap mo siya. Halos lahat yun, talagang kinuha ko lahat, binulsa ko lahat ng mga natutunan ko sa kanya. Kung bakit napuntahan ko to. Isa siya sa dahilan. Yun yung advantage siguro, naging advantage ko. Kasi kumbaga,
'Di ba? Diretsuhan, 'di ba? Alam naman natin dito sa industriya natin. Kung sabihin na nating pasarapan ng buhay na lang, 'di ba? Oo. Wala, Andrew eh. Andrew talaga. Wala eh, 'di ba? Siya talaga eh. Kaya naglabas siya ng kanta na, payabangan. Yun. Kaya nga inano niya yun. Ako hindi ako nayabangan dun, parang na-inspired pa Oo. dun. May inspired ka na. Sana makagawa rin ako ng Makagawa rin ganyan. ako ng ganyan na, Ako na yung nandun. ako na yung kakanta ng ganyan. Oo. Yun ang, kapag wala kang hate sa kanya, talagang yun ang mararamdaman mo eh. Pag hate mo siya, mayayabangan Mayayabangan Pero ka. kung tutuusin, totoo. Yun pero dapat yun ang maging ng, 'di ba? Kahit nasang panig ka man, yung mga fans ng, 'di ba, ng left and right, nung Donggalo, ng 187, sino man. Yun ang lagi nilang iisipin. Lahat ng narinig yung kantay lang 'yan. Trabaho lang 'yan, walang personalan. Content nga eh, 'di ba? Huwag yung pe-personalin 'yan. Tingin ko nga nung tira nung pandemic, syempre wala lahat kasing racket, walang trabaho. Ako sa akin, ako sa akin okay yun eh. Nagko-contenta na eh, no? Kung pwede nga lang ako makipag-battle, kaya lang alam nila hindi totoo. Pangit. Mahalata nila. Pangit eh. Kung pwede ko naman kausapin si Jason, pare, banata mo nga ako. Dis kita para. Kaya lang obvious eh, 'di ba? Ako makukonsinti pa ako niyan. Kung kumikita kayo, why not? 'Di ba? So yun nga rin eh. Kaya tignan mo nung medyo lumuwag, natigil din yung no? Yung tirahan. So sana yung mga nakikinig, mga listeners natin, isipin nyo lang trabaho lang yan. Pero pag nakikita ng personal yan, walang personalan. Kasi ako kahit nakikita ko rin naman yung ibang mga Donggalo. Kasi marami rin akong kaibigan sa Donggalo, sila Oman B. Paring Oman. Dati sila Yan E. Dati mga ko. Tapos ikaw, 'di ba? Oo. Pero nauna tayo. Tayo muna. Kaya nga nung nag-post ako, eto sabihin ko na rin. Nag-post ako ng birthday ni Numerous na picture namin ni Kuya Drew. Ako ko rin si Numerous. Yung picture namin ni Kuya Drew, ang daming naki-content sa akin na Donggalo. Buong linggo ako wala akong hate kay Kuya. May mga content ba sila na Hindi kasi ako updated eh. Dinis ako. Tinawagan pa nga ako ni Oman eh. In-explain ko sa kanya. Sabi ko, di ba nila naiisip na may picture nga kami ni Kuya. Kasi nakasama ko si Kuya sa Kamsur nung show. 2016. Halos 1 week kami. 1 week kami magkasama. Kaya hindi ako nagtataka dati. Magkasimpayat lang tayo. Puro kain sa show. Kaya dito nyo i-base kung gaano kadami pera ng rapper So yun. So, nasabi ko rin kasi kay Kuya Drew na ang tawag kasi namin, inside joke namin kay Numerous. Andrew E. kasi yung pormahan niya. Tsaka yung buhok niya. Kahit nga sa flip top, di ba? Kaya sinabi ko rin kay Numerous, kay Kuya Drew na, Kuya, may kagrupo kami, kamukha mo si Numerous. So, ganun lang. Kaya nung in-upload ko yun, sa akin, wala yun. Sa amin, wala yun. Siguro, minasama lang nung ibang member ng Donggalo. Tapos yun, hinate nila ako. Yun, explain ko lang na at least na-explain. Idol ko talaga to si Kuya Drew. So yung post na yun, wala yung nag-bash sa akin. Pero sabi ko naman yung mga issue, 1 week lang yung tatagal sa internet. So hinayaan ko lang lumipas din. Kasi overall naman, si Kuya Andrew, di ba, alam naman natin kung paano nila, hindi natin respeto. Alam ni Kuya Andrew yan. Abot niya yan. Nung nakasama mo na si Kuya Drew, kasama na ba na siya sa mga show sa mga out of town? Out of town. Sa dami. Hindi ko na rin alam. Kaya nakatawid ako kahit papaano. Pambaon-baon. Pag wala man show, sa kanya ako nangungutang. Pero walang bayaran yun Hindi ka niya nasisingin. Hindi, ko yun, nag-a-advance ako. Madalas yun. Sa mga sa trabaho ko. Sa trabaho din. Minsan, dun din, sa talent fee, ganun. Para din pala siyang si Kuya Kiko kay Glock nun, na pwede mong malapitan. Ganun ba? Ganun kasi napanood ko rin sa interview ni Glock na yun Parang... Sa akin, halos lagi yun. Lagi halos. Kasi siya talagang, parang kuya ko siya, pero parang tumayong ama kasi nag-ano ako ako mag-isa Kumbaga, nangupahan ako mag-isa. Siya lagi kong hingahan nun. Habang kasama ko yung yung girlfriend ko. Wife ko ngayon. Ayun. So, yun pala.
So, ano yung mga naturo sa ni Kuya Drew pagdating naman sa pag-perform sa stage, yung mga Ano kasi, madalas niya sinasabi. Hindi niya ituturo eh. Parang papakita niya na lang. Makikita mo na lang eh. O, kung paano makisalamuha sa tao, makikita mo eh. Kaya yun ang lagi mong titignan eh. Kumbaga, ako sa akin, hanggang ngayon bitbit ko yun. Nasa bulsa ko yun. Lagi kong binubunot yung natututunan ko. Kahit sa politika, nagamit ko eh. Na kahit anong mangyari sa buhay mo, walang dahilan para lumaki ulo mo. Oo. Diba? Eh yun nga oh. Sabihin na natin, pinakamayamang rapper sa buong Pilipinas. Kaya nga eh. Sa pamamagitan ng rap yun walang ibang pag-uusapan. Napaka-humble, sobrang down to earth diba? pa rin. Sobrang down to earth. Kaya nga ang akin, sabi ko, yun ang pananaw ko. Kung ang buhay ko magiging dalawa, kahit dalawa na lang. Talagang ngayon din yayabang ako. Kung magiging dalawa buhay ko di ba? Pero kung yayaman ka, magkakaroon ka ng ganito, ganyan, walang dahilan eh. Walang dahilan para lumaki yung ulo ng tao o yumabang yung tao. Wala. Tsaka ako, kahit hindi ako donggalo, dati kasi sumali ako ng To The Max. Tapos, To The Max, si Kuya Drew umakyat nun sa stage. Tapos parang nagsalita rin siya na parang, nung na pala to, nung ibang unang episode na after nung audition, parang yun, nagpapayo siya ng mga kung ano. Parang every after niyang mag-perform, lagi siyang nagbabaw. Parang sinabi niya na kinaugilaan niya na yun na after niya lagi mag-perform, kahit gaano kadaming tao, konti, basta lagi siyang nagbabaw sa dulo kasi nagpe-perform siya para sa mapasaya yung mga tao. Parang gano'n. Kaya naisip ko, sobrang humble ni Kuya Drew. Ikaw na yung pinakamayamang rapper. Ganon ka pa rin. Kaya ako, naisip ko na rin na sino ako para hindi rin gawin nyo. Kaya after din mag-rap, mapapansin nyo, thank you rin ako. Salamat po. Magpabaw, parang gano'n. Sobrang dami kong natutunan sa kanya. Sobra. Saka kahit gaano siya gumagawa siya ng way para mapuntahan niya yung fans niya. Ang nilarason niya, yan ang dahilan kung ba't nakakakain tayo. Ganun yung mga niya. May makuha lang onte, thankful agad. Kaya tingnan mo yung blessings. Grabe. Kaya Diyos din ang nagbibigay. Kaya lahat yun, di ba? Yun nga, yung sa mga tirahan, mga yan, yung mga fans. Di naman siya doon Di siya nakikialam. Hindi. Kasi nga sobrang busy na ni boss Kuya Andrew. Kaya yung mga fans natin, pero okay yan, tuloy nyo lang yan. Kasi tirahin nyo lang bawat isa, walang problema yun. Importante kasi ako sa akin positive or negative comment, still comment pa rin yun, di ba? Nag-comment ka pa rin. Saka publicity pa rin yun. Basta napag-uusapan ka. Kaya ganun ginagawa ng yung mga vlogger, di ba? Minsan gagawang issue, mga ganun. Basta wala lang personalan, di ba? Iba na pag personalan. Kaya nagtataka siguro sila ba't ikaw nakakasama mo sila skill? Sila kababata ako yan sila paring Jason, si Smug, paring Smug. 187, di ba? Lagi nandito sila sa amin nung yun nga, nung college ako, si paring Jason, paring Smug, si paring Mike. Pinagsama ko nga sila sa sa isang event birthday ko yun kasama Salbakuta, sila skill, sila. Pinagsama mo sila? Birthday ko. Wala pa mga YouTube nun Kung ngayon lumabas yun, daming sasabihin na naman mga tao. Pero ngayon, siguro pagdating sa akin, huwag nyo na ako isama dun. Di ba? Kasi parang hindi na bagay sa akin kasi. Di ba? Pero sasama't sasama ako. Di ba? Kung dumating yung time na papiliin ka in terms of rap, syempre donggalo ako. Di ba? In terms of rap. Pero sa pagiging kumpare, di ba, kaibigan, wala, kahit sino, walang karapatan na. Labas naman yun labas yun. Labas yun. Para sa akin, labas yun. Dito, trabaho lang tayo. Di ba? Kaya ngayon, ang tanong, di ba, ang kain magat ba yung pag-rap career niya ba? Syempre, hindi na.
Iba na yung tinataha kong ano eh, 'di ba? Kaya siguro siguro kung career mo siguro, oh, diba? siguro abot ng 100%. mga kasama ko 'yon sa Donggalo. Kaya minsan makikita nyo ako nandun sa Donggalo kasi in-invite ako eh. Oo. Bilang public servant ay nasa 187 bilang public servant. Oo. 'Di ba? Kahit sino mag-imbita sa iyo, wala kang anong ano, Oo. 'di ba? O unless ang partido ko, ano ba ako ngayon, 'di ba? Oo. O hindi ako pwede pumunta sa kabila. Yun na. Yun lang. Political na, 'di ba? Yun lang ang hindi pwede. Yun ang hindi pwede. Oo. 'Di ba? Pero Yun may ang- mga kasama ka ba sa Donggalo na nagsalita sa'yo na Wala naman. Tropa ka dyan, mga ganun. Wala. Siguro abot nila eh. Abot na nila yan. Alam ano? nilang sip-sip ako kay Kuya Andrew eh. Hindi nila kaya. Oo. Alam nilang ano eh. Mm. Kasi nga ako ako pinag-manage ni boss eh. Oo. Oo. Ng FedEx eh. Siguro yun ang ano sa nakikita ko. Parang Saka ano alam nilang tingnan nyo naman yung ginawa sa akin ni Kuya Andrew. Kung nasa, Laking 'di ba? tulong, Sobrang laking tulong na nagawa sa akin ni Kuya Andrew. Oo. Siguro lahat ng desisyon na 'di ba tinahak, wala namang mali. Mm. Overall, yun, dahil kay boss yun. Oo. Tsaka nung napanood ko si Kuya Drew, nga magkasama kaming 1 week. Tagal no. Alas 1 week kami sa Kamsur. Kasama niya si Oman B. Kasi si Oman, di ba, mataba Taba pa dati. nun, oh. Nakita ko siya kasama ni Kuya. Sabi ko, sino kaya to? Parang bagong muka. Pero familiar yung muka. Yung pumayat siya? Nung umayat Yung siya. pumayat? Oo. Tapos, kinabukasan, nagpe-freestyle. Magsiswimming kami. Tapos nandun sila Kuya doon sa swimming pool. Nahiya kaming mag-swimming. Tapos nagpe-freestyle. Sabi ko, parang naka-cellphone, naka-live. So kaya naka-live to. Sinignan ko agad Instagram ni Kuya Drew. Naka-live siya. Doon niya nabanggit. Kasama ko si Mighty A. Tsaka si Oman B. Si Oman B, nakakabatian ko na eh. Kaya nung padaan sila, Kuya, pinati ko. Sabi ko, Oman B, paano ba ginawa yan? Parang ganun. Tapos yun, kausap na lang kami sa Facebook na yung paano siya Pumayat. Paano nagkasakit siya. Parang ganun. Ngayon okay na. Okay Okay na na. si pare Oman. So, yun. Tapos, nung unang gabi na magkasama kami sa show, doon ko siya napanood ng, talaga, yung talagang live. First time. Na talagang... Lupit, no? Lupit. Talagang napaano ako ng cellphone. May video yan nasa page ko. Na talagang napa-video ko Kaya nga eh. na hindi mo talaga... Lahat ng tao eh. Oo, ang hirap, no? Lahat ng klase ng tao. Kasi isipin mo na Matataas, yung mababa. wag na natin ilayo. Sino ba pinakamagaling ngayon? Oo. Sino ba ira ngayon? Yung Ngayon binanggit ko kasi kanina, parang sila magaling. Flow G. O, di ba, ang lupit? Oo. Siya naman magra-rap, galing eh. Panood ko eh, kasi nga hindi na ako updated eh. Sorry ah. Di yun, lupit. Pero kung titingnan mo yung ni boss, ni Kuya Andrew, yung ng crowd, kasi yung lupit, pag nakadalawa, tatlong kang kanta ka, ganun pa rin eh. Di ba? Pero si Kuya Andrew, yung hype, kung paano, yun ang hindi natin makuha eh, kung paano yun eh. Kaya nga eh. Di ba? Pero Kaya, Flow G, no? Galing, no? Kaya ako napagaya na rin ako, may mga style na rin ako nagpapahype ng Kaya nag-iisip ako, ano kayang iba pang way bukod sa ginagawa ni Kuya Andrew, no? Kaya Drew, no? Parang mahirap. Para makapagpa-hype ka ng tao, Oo. no? Na ganun. Alam ko parang sinabi din napanood ko lang nung isang araw kasi nga, 'di ba? Nagra-rap ulit ako. Oo. Pinanood ko lahat ng ng rapper, lahat. Si Black 9, syempre kay Francis M. Oo. Lahat eh. Basta lahat hanggang sa ito yung mga bago kasi nga babalik ulit ako eh. Oo. Sabi ko napakalayo na pala. Ang dami ng Oo, parang daming mga bata ngayon na rapper. Oo, sabi ko pupunta ako ng kunyari sa LRT station. Gusto kong pumunta ng monumento. Pero feeling ko nasa EDSA pa lang ako, Rotonda. Oo, parang ang layo. Ang layo pa ng lalakbayin ko, patay ako nito. 'Di ba? Kaya ngayon, hanggang sa napunta ako yung kay Flow G. Oo. Ito na pala, ganito na pala. Ganito na yung may pakanta na mabilis mag-flow. Oo, eto na. Pero dati na rin yung ganyan eh, Oo nga di ba? Mas Pero na ganun lang na yung nila. pati yung sounds, no? Yung mga Mas beat. na parang na-emphasize lang nila. Saka yung actually yung dati, ngayon kasi parang per syllable. Magka-rhyme na eh. Magka-rhyme. Dati diba, kasi ayaw dulo. natin nung ganun eh. Parang hindi maganda pakinggan. Ngayon ang ganda pakinggan eh. Kaya nga eh. No? Parang dati, ayoko nito, parang lahat naman puro rhyme na. Dapat dulo-dulo lang. Tsaka kasi pag ni-rhyme mo lahat, mawawala ka talaga sa gusto mong sabihin. Eh. Parang makakawan ka niya. Oo.
Pero ngayon, no, yung kanya, yung narinig ko. Ang magaling talaga. At least, nagkaroon Kumbaga, ako ng magkaiba sila ng era ni Kuya Drew. Pero si Kuya Drew, kahit saang, kahit siya, no? Kahit ngayong panahon na to. Di ba? Lagi ko sinasabi sa isip ko yun. Yung pag pumuputok siyang kanta. Kaya, pag si Kuya Andrew may pumutok pang isang kanta, talagang malupit. May pumutok. Meron na naman, no? Tapos ngayon may yung huli, 'di ba? Yung sa TikTok, yung huli na 'yun, ha? Batch pa namin 'yun, 2000 Tsaka kahit luma na, Ayun nga yung bumabalik eh. OC. Hindi yung yung shoot. Ang tagal na nun. Ano pa ako nun eh, parang high school Pink pa. Palakades pa 'yun eh. 'Di ba? Tingnan mo may ngayon, tape pa ako nun pa. Magugulat ka eh. Tsaka magaling. Kaya okay rin yung TikTok eh, no? Pag nalungkat nila yung mga... Tsaka ngayon kasi mga nagti-TikTok, hindi naman nila inabot yun eh. Kumbaga para sa kanila, tama. Bago lang. Tama. May punto ka, tol. Tapos yun nga, nung kwento ko lang, nung isang linggo namin kasama si Kuya Drew, kada gabi kasi may show kami, gano'n. Dami niyan ah. Paldo. Wala siyang inulit na set. Parang... Kinabukasan, iba yung... Pero iba-ibang lugar? Doon iba-ibang lugar. Sa Kamsur, iba-ibang... Kamsur din, pero malayo-layo. Lahat kasi ng doon. Pero alam ko yan, kasi ilang beses na ako nakasama sa kanya. May may motorcade muna bago yung show. May ilan lang doon, pero yung iba wala. Kaya umaga, yun, nakita ko sila nag-swimming, makain. Lang, niya lang akong lumapit. Kaya yung picture namin, isa lang. Yun yung pinost ko nung nagalit sila kasi birthday numerous, yun yung pinost ko. Sa akin kasi wala yun eh. Tsaka di ko naman gagawin yun kung ang intention ko eh bastusin si Kuya. Oo naman. Tsaka idol yan eh. Tsaka kahit hindi ako donggalo, sabihin ko na dito, si Kuya Drew, pinapakinggan ko talaga yan. Bata pa ako, may tape ako niyan. Since nung mga humanap ka ng pangit hanggang Banyo Queen. Naman siguro, tol? Yung pinag-i-explain nyo pa yung kapatid ko. Naman siguro, wala naman sigurong rapper ang hindi nakinig sa isang Andrew. Ganito lang yan eh. Sino ba yung mga nauna sa atin? Di ba? Francis M. Andrew E. Glock 9. Salbakuta. Name it. Yung mga nauna sa atin. Lahat naman yung pinakinggan natin. Lahat yan, umanga tayo. Walang hindi. Kaya tayo nandito ngayon. Kaya nga, diba? parang, natin. Kaya ganun din yung mga bago. Di ba? Pinakinggan ka din tayo. Ganon din yan eh. Saka walang dahilan para i-hate mo yung luma, i-hate mo yung bago. Dapat, siguro kung magtirahan kayo, sarap na lang. Sarap na lang. Pero sa akin, walang kaso yun. Kung merong magtitirahan dyan, parehas yung tropa. Kung dyan kayo kumikita. Diba? Kasi ang akin kasi, yung mapapasaya nyo yung pamilya nyo, may naibibigay kayo, may naikaka, di ba? Or may naitutulong kayo para doon, why not? Kung kikita ka dyan sa ginagawa mo. Saka, hindi naman kayo nagkakasakitang rap lang yun eh. Yun lang ang lagi nating isipin. Wag lang kayong mauwi ng talagang... Saka sa panahon ngayon, iba na ngayon eh. Hindi na uso yung sakit. Hindi tulad kasi dati, pag tinira kita, kaya kita tinitira, para masira yung karir mo. Ganun noon eh. Ngayon, hindi na ganun. Parang ngayon... Diba? Hintayin ko yung balik mo hintayin mo yung balik mo. Kasi mag-aantay yung mga tao. Kasi noon, pag tinira ka, sinisira ko karir mo. Ngayon, hindi na ganun. Tsaka may flip top. Mas masakit nga sa litaan. Saka pag tinira ka ngayon, sabihin, puta malupit ka. Di ba? O di tirahan tayo. Sino malupit? Parang ganun. Parang Eminem tsaka MGK. O tingnan mo si MGK na. Iba lang yun. Pag alam mong ganun, wag mo nang tirahin. Di ba? Matindi. Pero nagkakarir si MGK. Di ba? Tingnan mo naman. Ako nga actually hindi mo kilala. Biglang ko siya kilala eh. Di ba? Yun yung impact. Kasi nag-disback siya So, ganun yung yun yung impact nun. Yung epekto. So, yun. Yung mga naririnig nyo sa hip-hop, lang yan. Diyan lang yan, siguro. Hindi naman nauso yung yung mga panahon natin, yung mga gangster na talagang... Hindi na, iba na. Tsaka hindi yan umabot naman sa rap eh. Yung talagang dahil sa tirahan sa rap, iba lang yung noon kasi na di ba, yung may... Yung titira ka tas personal, iba kasi yun eh. Iba yung gano'n. Tsaka sa flip top nga, harapan pa yun, sasabihin eh. Personal, imbentohan ka pa ng mga masasakit. Andiyan yung asawa mo. Pagali ka mag-imbento doon, di ba?
Kaya nga kung ikaw nag-flip top ka doon, kahit anong marinig mo, wala na. ang galing na isip nito yun, di ba? Oo. Kahit ikaw mapapaisip, kala mo totoo eh. Ako Hindi naman. napapabilib din ako eh. Yun nga eh. Si Looney, tinira ako. Tungkol kay Lil Caesar. Ang galing nun. Ang galing nung pagkaka-execute niya ng kwento. Mukhang totoo talaga. Hanggang ngayon, kino-comment Pero sa hindi akin. ba? Kaya hindi man totoo. Basa ko sa comment, totoo ba na nilasing mo si Lil Caesar? Kaya ibig sabihin, sobrang effective ng nung ginawa niya. Yun talaga entertainment kasi. So, yun. Ngayon, anong masasabi mo naman sa mga bagong rapper ngayon? Anong mapapayo mo? Bilang rapper na kinamagat at bilang konsehal. Ayun. Ano ba? Yung mga kumikita o yung hindi? Hindi. Wala na yatang hindi kumikita alis ngayon na lahat rapper eh, di ba? Alis lahat ngayon eh. Ayun. Ako, siguro yung payo ko bilang mahirap, di ba? Ipunin nyo, itabi nyo. Itabi nyo. Magnegosyo kayo. Hindi lagi sikat kayo. Di ba? Kasi nga tulad ng sabi ko kanina, kada araw may sinisilang na 10 bata, mas 100 bata na mas magagaling sa inyo. At darating ang panahon, tatanda kayo, di ba? Yun nga, saka kahit anong marating nyo, wag lalaki ang ulo nyo. Yun. Diba? Yung pinaka-importante dyan. Unless, maging dalawa buhay nyo. Yun nga. Pag dalawa na buhay mo sa pag di ka tinatabla ng bala. Saka, yun, sa mga gustong sumuko, yung akala nila walang mararating. Wag yan ang wag nyong gagawin. Kasi, ako nga, in terms of rap, di ba? Sa rap na to, wala naman talaga akong narating eh. Pero kung titingnan mo, dahil sa paglarap ko, nandito ako. Overall yun. Rap kang nagdala sa'yo eh. Yung kaya ako napasok ng brokerage, ng customs, dun sa dahil customs. napanood ka. Napanood ako sa pagrarap, idol ako, pinroduce ako, hanggang sa yun na. Doon na napunta, ginawa niya akong kasosyo. Ayan na, dahil sa pagrarap yun. Diba? So, yung knowledge ko sa tinapos ko, at yung pagrarap ko, pag pinagsama, diba? Kumbaga, diretsahan tayo, diba? Dito kasi sa atin, kung ano yung galing mo, o kunyari, 10 tayong magaling. Sa 10 tayong magaling, kilala ko yung boss. Di ba? Kilala ko yung boss. Idol ako ng boss nyo. O di lamang ako. Tsaka di ba? Di ba? Nakilala mo si Kuya Drew, kinuha kanyang ginawa ko sa FedEx dahil sa pagrarap. Tsaka kung sumuko ka dati, hindi wala ka ngayon. Bilang konsehal dito. Saka kaya malabo kong sumuko kasi nga singer ako dati ba. Tumalo ng 3 beses. Sabi ko, magra-rap na lang ako. At least doon, kahit sintonado ka, magra-rhyme ka lang, di ba? Magra-rhyme ka lang. Ngayon, kaya nga karamihan ng kanta ko, actually kahit yung 2011, karamihan ng chorus doon, ako yun. Ikaw na. Sulat ko, kanta ko. Hanggang ngayon, addict pa rin ako. Ako pa rin Then, yun nga, nung kumita kami nung Philippine Rap Olympics, first time ko makahawak ng ganung pera. Malaki yun noon, 10,000. Malaki yun noon. Kumbaga ngayon, parang 100,000 yun. Parang ganun na. Inawakan ko lang yun, sabi ko. Grupo kami. Nasa fast food pa kami nun. Lawakan ko lang. Papasok akong trabaho nun. Sa yata ako nagtatrabaho. After nun, dumiretso ang trabaho? Diretso akong trabaho. Inawakan ko lang. Nag-meeting kami 3. Inawakan ko yung party ko. Sige tol, okay na. Bigay mo na kay AirPods. Sabihin mo, pambayad sa kuryente namin, saka sa bahay. Kasi umuupa lang kami nun. Tuntua AirPod ko nun. Kasi nung nagra-rap kami, inaasaran ko lagi nun. Bagay sa'yo mong mag-rap. Rapper, basura, dami dyan sa kanto lang. Ganun ka. Oo. Kaya nung may kita ka yung binigay yung pera, sabi ko, paatanda kung ano sasabihin ni AirPod Siyempre excited. Binigay niya sa AirPod ko. Ano sabi? Kinagabihan pag uwi ko. Tuwan-tuwa. Sana daw, kumita pa tayo sa pagrarap natin. Ganun na, talaga. Bago na yung pananaw niya. Kaya doon pa lang, ba't ka susuko, kumita ka na Diba? Isang araw yun 10,000 ka. Ganon kabilis. Kaya sabi ko, lalo nung pumasok ako ng FedEx, sabi nung manager ko, magaling yung manager ko dun Siyempre, working student ako, messenger ako Sabi niya sa akin, rapper ka, diba? Sabi ko, yes sir. Huwag mo tigilan yan. Tingnan mo si boss Dahil sa pagrarap niya, nagka-FedEx. Oo nga Siya yung boss dito, diba? Oo nga sabi ko. Yun ang tumatak sa isip ko. Kaya ka nandito dahil sa pagrarap mo. Yun tumatak. Sabi ko, sige. Pero tatapusin ko yung ko. Maganda yun. Yun. Yun ang matindi, no? Tsaka kaya pinagsama ko. Kailangan, saka kung mapapansin nyo, bihira naman ako sa scene Pero gusto ko kakaiba ako.
Kaya nga may ganun ako ng rap eh. Pero gusto ko sa iba, kakaiba ako. May ganun ako eh. Ang ano eh, ang akin kasi, ang dami ng magaling, pero gusto ko kakaiba. So ano yun? Nung nag-freestyle ako ng mabilis, dati wala pa eh. Hanggang sa dumami na kami. Di ba? Ang dami na namin. Ang dami ng magaling. Na freestyle yung mabilis. Ngayon sabi ko, di na pwede. Kailangan gumawa ko ng iba. Bagong kakaiba. Hanggang sa sabi ko, siguro magpolitika ako. Tingnan ko lang. Kumbaga yun, titingnan ko lang kung ilan nagmamahal sa akin dito sa Pasay. Wala, dito na ako binitbit. Hanggang sa napamahal na sa akin. So yun, no? So yun, dahil sa pagrarap. Dahil sa pagrarap, diba? Alam din ng mga taga rito sa amin. Kaya kanila nakilala. Hindi nga nila alam negosyante ako. Alam nila rapper ako. Oh. Hindi nila tinitingnan. Graduate ako ng ano. Do yung iba alam. Pero yung iba, alam nila rapper ako. So kaya ako naging politiko dahil sa pagrarap ko. Dahil sa pagrarap, no? Diba? Kaya nila ako binoto dahil sa pagrarap ko. Diba? Kasi ngayon lang nila mapatunayan na talagang may magagawa ka talaga. Hindi lang basta rap. I think siguro. So yun nga. Kaya mapapayo ko lang sa inyo, huwag kayong titigil. Huwag kayong titigil. Kung akala nyo wala kayong mararating sa pagrarap, may mga ibang bagay kang mararating nan dahil sa pagrarap. Totoo. Totoo. Yan ang may tuturo sa atin ng buhay. Hanggang ngayon, gumagawa ako ng rap eh. Oo nga. Pinarinig niya sa akin kanina yung mga bago niyang kanta. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, kapatid. O yung collabs natin, sige. Kung di natin mataas ngayon, kahit ngayon na lang next time. Natin. Sana nagustuhan nyo ang episode na to at napagbigyan ko na rin ng request ng mga ibang nagko-comment. Kasama natin si Ken Magat galing ng Donggalo Records. Yan. Muli ako ang inyong Ninong Crazy Mix. Pag-subscribe kayo. Subscribe at click yung notification bell. Ikaw ang Ninong dito. Nandito ako sa Baluarte. Okay. Mag-comment na lang kayo kung sino pa yung mga gusto nyong makita rito sa Hip Hop OPM. At kita-kits tayo ulit sa susunod na episode. Muli, ako ang inyong Ninong Crazy Mix, Ken Magat. Abangan nyo yung mga bago ko Ken Magat, Batang Pasay. Yan ang aking yung page studio. Ko. May mga sa Facebook. Ibang nagre-record ba dito? Oo, sa ngayon kasi inaayos ko pa to, hindi pa tapos. Pero ano ako, dito sa mga taga Pasay lang syempre hindi ko kaya lahat. Baka dumayo. Oo, pero sa buong Pasay ito, meron akong free recording kasi. Inaayos ko lang to. Okay din. Nung nakaraan meron. Ngayon inaayos ko lang. Libre yun. Walang babayaran yun. Yun na. Alam nyo na. Consi. Kasi pangarap ko dati magka-recording. Bigyan natin parang sa kanila. Bibigay mo na, no? Kaya, lipat na ako dito sa Pasay. Thank you. Hindi pa rin namin alam kung paano tatapusin tong podcast na to. Kaya bigla na lang kaming mawawala.